Alright po, so we're done po sa ating Bible reading sa mga Hukom chapter 5, 6, 7, and 8. And dito po ay yung pagkapanalo po ni Gideon. No? At isa pong highlight ko doon yung ang Diyos po gagamitin kanya kahit ang tingin mo sa sarili mo ay parang hindi mo kaya. Amen. And what you have, no? Even the small things, no? Like, ito po kasi pinakita ng Panginoon kay um, Gideon na kahit siya yung pinakamaliit na sambahayan, no? Sa mga Israelita, siya yung ginamit niya. Ito pa, um, hanggang sa maging 300 na lang yung kasama niya kasi ang sabi ni Lord, baka sabihin niyo na kaya kayo mananalo o kaya ka mananalo ay dahil sa dami ninyo, hindi. Kaya ka mananalo dahil sa akin. So, in short po, nanalo sila laban sa mga Midianita na mahigit 100,000 tao o mga kawal. Pero, yun nga po, dahil po siya nanalo, diniklara, gusto po ng mga Israelita na siya na ang maghari. Ngunit, tama po yung sinabi niya. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo, sabi niya. So, that's the best statement and declaration. And also, dapat talagang sabihin yun. Amen. Dahil siya talaga dapat ang maghari. Kaya lang po, sa bandang huli, gumarin siya ng Diyos-Diyosan. And we need to walk the talk. No? Yun lang po talaga. Kailangan po nating huwag kalilimutan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. At the same time, ipabuhay po natin. Lalo na pagtapos na ng ating katagumpayan. Amen? Sometimes po kasi nakakalimutan na natin kapag nakapag-conquer na tayo, no, ng mga bagay sa buhay natin like dreams or achievement, no? So don't forget the Lord, amen, na dapat siya yung patuloy na naghahari sa buhay po natin. So that's my highlight. Pasensya na po, medyo husky lang po yung aking boses for today. And I pray po na patuloy po nating i-desire ang word ni Lord sa buhay po natin. God bless you po.